Hello my beautiful souls, welcome sa ating tarot reading sessions. Keep in mind, general reading po ito, maaaring mag-resonate, maaaring hindi. Kunin nyo na lang po kung para sa inyo and leave the rest. Maaaring mag-shift ang energies or magkabaliktad ang sitwasyon. Kaya kayo na pong bahala kung saan kayo nakalugar sa reading natin. So, let's see. So, we have here the High Priestess and the Queen of Swords. Ooh. Malakas ang feminine energy dito. And the Fool. Ace of Pentacles. Ten of Wands. The Ace of Wands. Sun. King of Cups. And bottom card, Seven of Cups. So, mukhang may kailangan mag-take ng risk. Ayan. So, maraming mga bagay na susubok sa'yo ngayon, pagsubok. Or kung ito man ay sa relasyon ninyo ng iyong partner, marami kayong pagdadaan ng pagsubok ngayon na maaari mag-test sa inyong relationship. May mga kailangan mag-take ng risk para gawin ng isang bagay, lalo na kung alam niyo na parang nahihirapan na kayo, mabigat ang mga problema na kailangan solusyonan, nag-iisip ng mga solusyon. We have here Comfort by Archangel Azrael. I'm with you in your time of need, helping your heart to heal. Ayan. So, tinutulungan ka naman ng kinocomfort ka ng ating mga archangel sa mga mabibigat na suliranin na pinagdadaanan nyo. And, tingnan natin. Signs and symbol cards. So, kahit na ganun, may mga masasayang pangyayari pa rin naman na mangyayari, no? So, mukhang may mga sinusubok na relasyon dito. Ayan, kung if you're in a relationship, tapos feeling mo may someone na sumisira sa inyo, na gusto kayong paghiwalayin, may energy ng bonfire dito. Pwedeng nangyari na to in the past, pwedeng nangyayari pa lang, or nararamdaman mo pa lang. Ayan, so we have here Dreamcatcher, doll, coffee, waterfalls, and medication. Bottom card, letter. Maaaring may nagsabi na sa'yo na may someone else in the picture in your relationship. Ayan, kuha tayong mga messages natin dito. Or kung nagkahiwalay na kayo nitong person mo, in the past nangyari ito, you're still healing. Business is business, the struggle is real. So, maaaring ka-workmates sa parang idinahilan niya na business partner lang yun, hindi mo kailangan pagselosan. Hindi daw dapat pagselosan, pero yun ang naging dahilan ng breakup or separation. Di ba maraming ganyan? Sabi, hindi mo kailangan pagselosan yun, kaibigan ko lang yun. Hindi mo kailangan pagselosan yun kasi katrabaho ko lang yun. Business partner ko yun. Pero dahil kinukutuban ka na, hindi ka naniwala na wala lang yun. We're compatible to each other. I will start to save money. Ayun, I'm a liar. I'm addicted to you. Honesty is the best policy. Letting you go, walking away. Feeling left out in the cold. So, tingnan pa natin mga messages natin dito. The Hidden Truth, Oracle cards. We both know I'm not the one for you. The timing just wasn't right for us. It's time for me to heal now. So, ayun na nga, no? Mukhang sinasabi ng mga ano dito na mukhang hindi lang talaga kayo para sa isa't isa ng taong to, kaya nangyari yun. So, paring blessing in disguise na rin yung nangyari na nagkaroon kayo ng separation ng taong yun. Pero mukha naman kasi na may mga tao ka na rin naman na kinakausap ngayon, bagong kausap,
or you're dating someone na rin naman na you're still in the process of healing. You don't know how hard it was to let you go. I will wait for a sign from you. You came closer than anyone. I hope that you can forgive me one day and I left you before you could leave me. Bottom card, I'm becoming a better person. Ayan. So, kuha tayo ng mga initials natin dito. L, G, Z, F, T, K, S, letter A, ask, W, P, and E. Bottom card, letter D. Kuha tayo ng blue card. Ayan o, jealousy o. Sabi hindi daw kailangan pagselosan pero siya pa yung naging dahilan ng separation, di ba? We have here commitment. And, ayan o, manipulation. So, minanipulate ka niya. Parang sinabi niya na pinaniwala ka niya na hindi mo dapat pagselosan yun, ganyan-ganyan, kasi ganito, ganyan, ganon. Mga sinabi niya, puro kasi sinungalingan, hindi naman pala totoo, tapos napatunayan mo na totoo na yung hinala mo, di ba? So, maraming blessing in disguise na nangyari yon para mahanap mo yung talagang para sa'yo. Kasi, kung ganyan lang din naman, di ba? Yung happiness kasi nandyan lang nakatingin. Yung para sa'yo, nakatingin lang, nagmamasid-masid. Kaso hindi ka pa ready, pumasok sa isang relasyon, hindi ka pa totally healed, kaya hindi pa siya pinagkakaloob sa'yo ngayon. So, kailangan mo muna mag-heal from these past experiences na hindi maganda, no, bago mo matagpuan tong taon to. Kaya mas maganda mag-totally healed ka muna. Give yourself time bago ka pumasok sa isang relasyon. We have here City, Green-minded, Capricorn, Other country, January, Fantastic friend, Cold City, maaaring kaibigan mo na pala yun na lagi mong kasama sa mga friendly date. Yung taong para sa'yo. We have here Flower, Crazy for you, Runner card, Flirty issues. Ayan, quiet person. Number 6 coins is Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, very loyal, very lucky. Lake, mountain, and December. Air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Number 1, province, April, and soon. Ayan o, soon. Yung para sa iyo paparating na. Once totally healed ka na, ready ka nang pumasok sa isang relasyon, ipagkakaloob na yan sa iyo ng universe, ni Lord. Ayan. So, kailangan lang talaga mag-totally healed ka muna. Kasi kung once na hindi ka pa ready pumasok sa isang relasyon, pumasok ka na sa isang relasyon na hindi ka pa nag-heal, so magiging unfair ka lang doon sa bagong person na papasok sa buhay mo at hindi rin lang yun mag-work out. Maring madagdagan lang ng panibagong sugat yung peklat na pinagagaling mo pa lang. So, kailangan mag-heal muna bago pumasok sa isang new relationship. Kasi hindi yan makakatulong sa'yo mag-heal. Ikaw lang ang makakatulong sa'yo in the first place. Okay, so yan ang ating reading, my beautiful souls. Thank you for watching. Take care and God bless. See you in our next reading, guys. Bye-bye.